walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, sobrang ganda pa rin, charot. So yon, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay nakapaghapunan na, nakapag-dinner na, at saka syempre, sana lahat kayo ay okay na okay. Yun naman ang importante, di ba? Nung okay lang tayo. Ako, parang sinisipon ako kasi parang hindi pa kasi ako naliligo. Charot, so yun. Nakakawindang. Anyway, so ayun na. So pag-usapan natin, excited na ba kayo para sa Miss Cosmo na mga eksena nila katulad ng national costume, fashion show. So nakita naman natin yung rampahan ng ng mga kandidata, sobrang laki, sobrang lawak, open area. So, yon na talaga naman masasabi ko ay in fairness, iba talaga ang Cosmo, sobrang panalo. At hindi magsisiksikan yung mga kandidata sa haba ng runway na gagawin nila. So, ayun ay para sa fashion show. Pagkatapos, magkakaroon din sila ng competition for national costume na talaga namang aabangan natin lahat yan this week. O, diba? So, eto nga, ang pinag-uusapan, naglabas na kasi ng national costume si Atisa Manalo. Ito na nga ba talaga yung gagamitin na NatCos? Yung lalahon. Oo, ano daw ba ang masasabi natin sa national costume na ipinakita ni Atisa Manalo ngayong taon na to sa laban niya sa Miss Cosmo. So, feeling daw ba natin, kakabog daw ba yung kanyang national costume? To be honest, kung ako tatanungin mo, wala siyang pinagkaiba sa mga national costume na nakikita natin sa Thailand. Ang maganda lang dito ay talagang bumagay kay Atisa Manalo yung lalahon na costume na to. So, talagang masasabi ko, in fairness ha, ang ganda ng idea. Kasi hindi pa natin ito nakikita. Sana may dala siyang banga para mas bongga, di ba? So, yun, maganda para sa akin. Ang masasabi ko, kung ito talaga yung gagamitin niya, very Pinay ang dating. Tapos, plus, ganyan siya kaganda. So, parang pinakita niya lang dito na ganito kabongga, ganito kaganda ang mga Pilipina. Di ba? So, wala akong problema kasi naman gumamit siya ng Pilipina niya na very common na. At least ito, bago sa paningin natin, bago sa paningin ng mga tao na hindi pa nakikita yung ganitong national costume sa international pageant. So, maganda na i-package to ni Atisa Manalo. And then, depende na lang yan kung paano niya i-present. So, may pa-espada si bakla, may pa-jar. So, parang piling ko mas bagay sa kanya kung jar yung dala-dala niya, ganun-ganon, di ba? At biglang kukuha siya ng espada. So, yon. So, ako para sa akin, yung costume na naisip nilang lalahon ay parang feeling ko ay maganda kasi bago ang ino-offer natin sa sa international pageant. Sabing ganun, ang dami-dami magagandang costume doon nga sa sa International Queen. Ang ganda din ng ipinakitang national costume doon. Ba't daw hindi maisip ng mga ng lalaban sa international kasi bulky. Saka pag bulky kasi, marami kang iisipin. Yung alam mo yun, marami kang iintindihin na kailangan ko magdala ng ganito, kailangan ko magdala ng ganyan. Tapos mahirap. Yung dati nga na-experience ko, yung kay Samantha Pandillo, yung kanyang national costume, sobrang laki talaga na nahirapan kami ipasok doon sa x-ray habang dinadaan yun. Pati ako pumasok na rin doon sa x-ray, nakakaloka. Kasi nga sa sobrang laki talaga. Tapos ang bigat. Alam mo yung kawawa yung kandidata pag nagdala sila ng bulky na national costume para lang sasabihin na bongga. So, kung ako, tatanungin mo, mas gusto ko yung ganito, tela-tela lang. Yung alam mo yun, yung dadamit na lang sa'yo, tapos tela-tela na lang, bongga yan. Kasi, hindi na mabibigatan yung kandidata natin, tapos hindi pa mahihirapan. Tapos, madali lang niya maipipresent at makakagalaw pa siya ng maigi kasi nga, alam mo yun, tela-tela lang yung kanyang national costume. Saka in fairness, sexy naman dyan tignan si Atisa Manalo at mukhang kakabog naman dito.
bumagay sa kanya kung ayan yung gagamitin na national costume para sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Ang masasabi ko, bagay na bagay kay Atisa Manalo kasi maganda naman siyang tignan talaga dyan. At parang feeling ko, dadaanin na lang niya yan sa performance. Kaya, I no complain talaga sa nakita kong national costume. Sabi ko, ay bago to ha. Sa sobrang tagal kong nanonood ng pageant, hindi ko pa nakikita yung ganitong national costume na sinuot ng pambato natin sa international pageant. Kasi may nakikita ako paulit-ulit eh. So, at least ito, new ideas, tapos panalo ang eksena. So, bongga yan, di ba? So, abangan natin kung ano at paano niya ipe-present yan ng todo-todo, kung paano niya dadalhin sa entablado, at kung ano nga ba ang magiging ayos niya. Sa nakita natin na photoshoot nila, ay maganda. So, sobrang, sabi ko, ang winner. Kung ito man yung isusuot niya talaga at sure na to, masasabi ko na ay winner to, di ba? So, yon. Ako para sa akin, hindi lang naman sa national costume ang basihan. Kasi parang pili ko magkakaroon pa yan ng botohan, di ba? So yun, so iboto na lang natin si Atisa Manalo para mag number 1 na national costume. Best national costume, di ba? Ayun. Pasensya na guys, talaga sinisipon ako. And then, ayun, para sa akin, bongga yan at wala akong nakikitang mali. So, kung hindi kayo nagagandahan, eh, wala na akong magagawa doon. Problema na ninyo yon. Pero para sa akin, bongga naman. So, yon. And then, styling. Grabe, no? Nagle-level up si Atisa Manalo sa kanyang styling. Nakita ninyo, sobrang ganda niya. Nung dinner nila, grabe. Panalo ang makeup. Wet look yung dating. Tapos sabi ko nga, hala si Atisa sobrang talagang kumabog na ng todo-todo. At in fairness sa kanya, sobrang winner ng kanyang eksena. So sabi ko nga si Colombia, mukhang nataranta na sa kanya, sa yung ibang kalaban niya. Kasi talagang level up talaga yung makeup niya at level up yung eksena niya. So parang feeling ko, pagdating sa coronation night, ay nako, magle-level up to. Sana lang talaga maganda ang gown na gagamitin niya. Pero for sure, maganda magiging styling niya dyan. At maganda ang magiging gown niya. At maganda ang magiging eksena niya talaga dito sa laban niya sa Vietnam. At naniniwala naman ako na kayang-kaya to ni Atisa Manalo na talagang ilaban ang corona. So sabi ko nga sa nakita ko kahapon, ang ganda talaga ng itsura ni Atisa. Sobrang Diyosahan yung makeup niya, ang perfect. Sabi ko, ay, winner na to. Eto na yon, di ba? Tapos dumidikit pa sa kanya si Indonesia. So, lamon na yung ganda ni Indonesia. So, nawala na, waray na, ganon. Pero pala, hindi naman pala, mahilig talaga si Atisa na makipagkaibigan. At kahit noon sa Miss International noong 2018 ay kaibigan niya rin ay Indonesian. So maganda talaga pinapakita ni Atisa Manalo na friendly talaga siya sa mga katulad ng Miss Indonesia sa Southeast Asia. Pero hindi ko lang alam kung friendly si Atisa sa iba pang candidates. So parang feeling ko sa Southeast Asia, very close talaga siya sa lahat ng mga kapwa niya kandidata doon. At ayun, nakakatuwang example yun, no? So yun, so talaga na-excite na ako. Sa totoo lang, itong laban ni Atisa Manalo ay pinagpipray ko talaga na sana siya talaga ang makasungkit ng corona. Kasi parang feeling ko deserve niya sa ipinapakita niyang galawan, eksena, at sa paghahanda na ipinakita niya, promise, hindi naman tayo binigo ni Atisa Manalo. At nakita naman natin na talagang hinahataw niya ang bawat eksena. Kita naman ninyo dito pa lang sa national pageant, sa national costume niya, talaga pinagplanuhan ng maigi na bago at hindi pa natin nakikita. Sabi ko nga, ay, ang bongga. Sabi ko, eto na yon. So, yon. Kasi ang Diyosa nung dating, no? Hindi heavy, hindi bulky, kumbaga, simple, pero makikita mo yung ganda ng national costume plus kaseksihan plus yung ganda ng Pilipina. At dito pinapackage ni Atisa Manalo ang true Filipina beauty na talaga naman kayang kumabog, di ba? At kaya makipagsabayan sa lahat ng mga kalahok dito sa Miss Cosmo. So yon, so mabuhay ka Atisa and congratulations sa eksena na ipinapakita niya, di ba? So sabi ko nga, yung ideas nila dito, winner yan. At
Dito pinapakita ni Atisa Manalo na iba talaga ang galing, iba ang class, iba ang eksena ng isang Pilipina na nagkukumpit sa international pageant. So yan, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo sa national costume ni Atisa Manalo? Mukha bang kakabog ng bonggang-bongga? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na pagmamahal at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. So sana po paabutin na natin ng 10,000 subscribers ang Samsam TV. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.